My daily routine in Hong Kong, ever since nag-start yung September, is pumapasok na yung alaga ko sa school. Dalawa yung school niya. Sa isang French at sa hapon is public school ata yun. So, hindi na siya yung mga katulad ng summer class na maraming activity, magpapalipat-lipat. Hindi na siya ganun. Fix na yun na magsisettle siya sa isang school for few hours and then lipat sa kabilang school for few hours. Then, after a day, mga 5, ayan, pwede na siyang umuwi. Makakabalik na siya dito. Nagsisimula yung araw ko, 6 ng umaga talaga yun. Pero ngayon is natuto na tayo. Hindi na natin ninangarag ang sarili natin. Nabangon ako 6:30 natin. Kasi ganun at ganun na. Ang trabaho, hindi yan nauubos. Pero yung katawan mo, ipangalagaan mo. Isa lang yan. So, ayun. Unti-unti na tayong natututo. Hindi naman kasi ako takot mawala to sa akin. Ang inaano ko lang is, gusto kong maganda yung record ba kung aalis ako dito. Pero, ipilit ko man ng ganun. May stress lang ako eh. Kaya, inahayaan ko na. Pero ginagawa ko yung part ko. So far, hindi pa naman ako nasita. 6:30 na ako nabangon. 7 ang gising ng bata. Pero nakaprep na ako nun. Nakalinis na ako nun. Madalian. Tapos, nakaprep na rin ako nun ng ano niya. Breakfast. Then, after nun, toothbrush. Pag after niya mag-breakfast, toothbrush, tapos mag-change siya ng uniform pang umaga. Dapat before 8, naka-ready na siya, nakawiwi na siya, natanggalan natin diaper, naka-tidy up na yung buhok niya, pati yung nakasapatos na siya, alis na lang. So, minsan dumudumi pa yan, ang daming commercial. Pag umaga, doon pa lang matitest yung patience mo. So, minsan mapapahinga ka na lang ng malalim. Lalo pag pagod ka na sa buong week, sa ilang weeks mo nagtatrabaho, tuloy-tuloy. Doon isa sa mga nagpapasuko sa akin pag umaga, yung ititest niya lalo yung yung ano mo, yung apoy sa puso mo, aapulahin niya talaga yan. Tapos after nun, aalis na sila. Syempre may work yung mag-asawa, tapos yung bata is going to school. Doon na mag-umpisa ang totoong laban sa bahay. Maglilinis ako dito sa kwarto ng mag-asawa, palabas hanggang doon sa sala. Lahat yun dapat mong punasan, dapat daanan ng kamay mo, tapos magmamap, mag-vacuum, tapos magsasalang ka na rin niya ng ng labahan, at the same time nakasalang na rin yung kanin ko na ako ang bumili. Yung mga pagkain ko mostly ako ang bumibili, pero okay lang naman yun. Nasa batas dito na dapat sila magpo-provide nun, pero kung aasa ka lang sa kanila, ay lupay-pay ka. Hindi sila, makuripot sila sa mga ganung bagay. Minsan nga, yung babae, yung lalaki medyo okay, nag-offer yun na, lalo pag weekdays, weekends, pina-off nila ako. At pina-work nila ako. Mag-offer yan, gusto mo bibilihan ba kita ng pagkain? May na-prepare ka na. Nagtatanong yan, pero babae, wala pakailan. So, ayun, afternoon, tanghali, mga 10:30, dapat makalabas na ako niyan kasi pupunta ako sa school ng bata para i-change yung uniform niya para sa afternoon school. After ko ma-change at makawiwi siya doon, tapos na rin siyang makalunch, is lalabas kami sa stopover ng bus. Mag-wait kami ng around sometimes 15 minutes. Ayan, mga 12 darating na yung bus, or 11:45 ganyan, 40, 50, 55, ganyan, darating na yung bus. Kailangan ko lang siya pasakayin doon, i-make sure nakaalis na yung bus bago ako umalis, at going to market na ako noon. Sa Changquan sa Decathlon Mall doon. Kasi sa baba nun is may wet market, sa taas is may supermarket. Tapos ang mga wala naman doon is dito ko na sa Lohas binibili, sa malaking market dito sa Lohas. So ayun, pagpunta doon, dami kong bitbit na pagbabalik, mas marami akong bitbit na groceries. At natutog na rin ako, nagdadala na ako ng trolley bag. Masakit sa balikat, pero medyo na na tayo.
nagkakalaman na tayo ulit, kaya may lakas na tayo kasi nakakain ako ng kanin 3 times a day ako nagkakanin dito. Alanganin man tayo sa diabetes. Kasi diba na-diagnose ako na medyo mataas yung sugar ko. So, bawal talaga dapat ako sa kanin. Kaso kasi nabe-burnout naman talaga ng bongga. Narag kasi talaga sa trabaho. After ko mag-market, babalik ako dito para i-prep naman yung dinner nila for the day. So, minsan hindi sila magdi-dinner. Yung mga minarket ko is kailangan kong i-tidy up. Tapos, yung mga pending ko pang linisin, gawain, ayan. Pati yung lunch ng dinner ng bata, kailangan ko yung i-prepare. At pagtapos nun, 5, siguro mga 5:15, babalik na siya dito. Kailangan ko lang lumabas doon sa gate, dalihin yung card, i-show yun sa bus driver kapag nandyan na sila. So, i-claim ko na yung bata, aakyat na kami dito. Or minsan, pwede dumaan daw sa playpen, parang ganun. Parang mga takbuhan doon sa baba ng building nila. Pwede daw dumaan doon. So, spend kami ng few minutes doon, tapos akyat na. Pagka-akyat, ayun, pakainin mo siya, liguan, pakainin, tapos laro kayo konti. Kung may mga lutuin, dapat maluto. Pag dumating na yung babae, o kaya pag sinabi niya luto ka na, pag nag-chat siya na ganun, mga 7, ayan, umpisa na ulit ng luto. Yung bata maglalaro, hayaan mo lang, tignan mo, ganyan, kausapin mo. Tapos, darating sila 8, yan, kakain na. Or 8:30, tapos habang kumakain sila, at kung matapos ka ng maaga-aga sa kanila, kailangan mo nang toothbrushin yung bata, palitan siya ng diaper. Kasi maaga siya dapat matulog, 9, dapat nakatulog na siya. Or 10. After nun, matidy up mo yung bata, mainisan mo siya, mapunasan mo yung mga katawan niya, mapalitan yung damit niya. Or kahit di mo napalitan kasi nakaligo siya ng hapon, maano mo lang ba siya, ma-clean up mo lang ba siya. Tapos, yun, pwede ka nang, kahit di pa siya makatulog, pwede ka nang maghugas ng plato. Aabutin ako niyan hanggang 10. Kasi yung mga ginamit kong utensils, dami nun, sabay-sabay, 3 putahe, lulutuin mo. Or minsan, 2 na lang kasi yung soup, maaga ko rin niluluto sa hapon. Habang naglilinis ako, pinapakuluan ko na para may maiinom din yung bata. Pag 6, kumain siya ng 6 o'clock. So, pagkatapos ko maghugas is tinatapon ko na yung basura. Tapos mag-iimis ako dun sa kusina. Magmamap ako dun. At kailangan ko laging i-wipe yung excess water nung washing kasi parang may naging problema yung sa dating katulong, nagtutubig siya tapos nangalawang yung ibang part yung sa labas. So kailangan ko yung laging papanatilihing tuyo bago matulog kasi mas malaki yung magiging sira niya. After ko magtapon ng basura is yun, pagbalik ko, kung gising pa sila, hindi ako makakapag-inis sa sala. Pero kapag nandun sila sa kwarto habang nagpapatulog sa bata, kailangan ko ulit imisin yung mga pinaguluhan ng bata doon. Imis-imis onte, patayin yung ibang ilaw, tapos yung AC, pag sinabing patayin, edi patayin. Pero pag hindi, baka kasi lalabas pa sila mag-asawa, magmuni-muni pa sila sa sala, pagtulog na yung bata. So, ayun lang. Inaabot ako minsan 10:30, 11, ganyan. Tapos maliligo pa ako noon. Pagkaligo ko, paglabas ko, kung maaga ako makaligo, 10:30, ganyan, 11 ako matatapos. Kung 11 akong matapos, 11:30 tayo matatapos maligo. Magpapatuyo pa tayo ng buhok noon. Tapos mag-check ng mga gagawin para kinabukasan. Lalo yung meals. Tapos yung mga susuotin. Ganyan. After mo ma-sure lahat yun, wala na yung antok mo kasi nakaligo ka eh. Lamig ng tubig eh. Na-refresh na naman yung katawan, utak mo. So, hindi ka agad makakatulog. Mag-cellphone ka pa, mag-scroll ka pa. Abutin yan mga 12:30, ganyan. Pero ang gising mo, 6 or minsan nagigising ako 5:30, ganyan. Pero hindi ako agad nabangon. Natawag ako sa bahay. Diba?
bago mo lang magsimula ang araw. Tapos nagre-reflect pa ako niyan sa buhay ko. Sabi kasi nila, pagising ng tao, mataas ang stress hormone yan. So, ayun. Minsan iyak pa ako unti. Yung, okay sa okay yung trabaho. Pero, alam mo sa sarili mo na, ano ba? Sabi nila, adjustment. Pero kasi, kung para sa akin, hindi siya ganito kabigat kung para sa akin talaga to. Basta. Anyway, ito ay chapter lang naman ng buhay natin, di ba? Hindi pa naman matatapos dito ang lahat. So, kung ano man mangyari, open naman ako doon. At kung anong kaloob ni Lord, laban niya to. So, hindi ko siya dapat pangunahan. Nilagay niya ako dito. Tinetest niya ako dito. Kailangan ko lang manatili, manalig, magpatuloy. Siya nang bahala, di ba? So, ayun lang ang daily routine ko. Ever since nag-start yung September, medyo malaki yung progress kasi wala dito yung bata sa bahay. Tahimik ang utak ko ba? Na hindi siya laging nakatawag sa akin, laging nakakapag-focus ako sa mga dapat kong gawin. Na susunod-sunod ko yung mga dapat kong tapusin. Pagod man, pero yung utak mo, may kapantagan na wala kang batang dapat i-mind na laging dapat silipin para i-check kung okay siya. Kasi nasa school. So, ayun. Medyo nagagamay ko na. Sa una mahirap, pero katagalan, mahirap pa rin naman, pero at least sanay na tayo. Kung ikaw ay magbabalak mag-Hong Kong, magbaon ka ng napakaraming pasensya. At napaka-tibay na loob. Akala ko dati, matatag na ako sa Saudi, dito sa Hong Kong. Nandito yung totoong laban. Nandito yung totoong digmaan. Pero ang daming matatagal na dito. Nakakabilib sila, nakaka-proud sila. So, ayun lang. Bye-bye.